Okay, pahinga muna ako din. Andito ako ngayon sa Santa Teresita. Palengke po ng Santa Teresita, babagong gawa. Hindi pa po yan tapos. Okay mga followers, ito po. Papaliwanag ko lang po. Ito na ang pinakamabigat na dinala kong isda. Grabe, ang lakas talaga ng barako. Siyempre may diskarte din tayo sa pagdadrive sa biyaya ng Panginoon, sa karunungan ng Panginoon. Ito po ang karga ko ngayon. Grabe ang bigat. Grabe talaga ang barako. Ito po ay tatlong open. 120 kilos na po yan, buhay. Tapos yan po, may 40 kilos na bangos. Puno pa po yan. Puno. 40 kilos na bangos. Tapos ito pa po, isang box na bangus pa rin ito, 40 kilos. Tapos ito malupit, 80 kilos ang nasa ulihan na tilapia na linisin. Hindi ko na pinalagyan ng maraming yelo kasi sobrang bigat na po mga friends. Grabe ang barako. Pinagpahinga ko muna dito sa Santa Teresita at nagre-reklamo makina. Kung sa tao ba kung nakakapagsalita, papahinga muna tayo. At naniniwala ako sa Panginoon na hindi na kasi mapigilan na kumuha sa amin ng palengke ng buhay na tilapia. At kulang na pang isang biyahe. Akala ko ng isang biyahe namin ng buhay, padala-dalawang bao lang ay 2 araw pa bago na uubos. Ayun, ang isang biyahe po ay kulang pa. Kaya kailangan ko na lagi 2 biyahe tricycle sa isang araw. At naniniwala ako, plano doon ng Panginoon. Binibigay niya po talaga yung mga suki natin. Grabe, hallelujah, purihin ang Panginoon. At naniniwala ako, may plano ang Panginoon, ang ating Diyos, na mapagmahal sa atin sa pangalan ni Jesus, sapagkat may plano siya na mag 4 wheels na tayo. At inaangkin ko, dinideklara ko sa pangalan ni Jesus, hahawak talaga ako ng Monabela para sa isahang biyahe na lamang po. Kasi hindi na po sapat yung isang biyahe ng pangkulong sa isang araw. Halos nabibitin pa po sa isda. Kasi sa palengke po, kumukuha na rin po sa amin sa ibaan po. Kaya palakpakan natin talaga si Jesus sa buhay natin. Pag nakay Jesus po talaga tayo, hindi kay papahuli ng ating Diyos sa manabuhay na nasa langit. Kaya sabi nga doon, kung nagawa ng Diyos na ibigay si Jesus sa atin na siyang pinakamahalaga sa Roma 8:31-39, kung nagawa ng Diyos, kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? At kung nagawa ng Diyos na ibigay sa atin si Jesus, tanda na mahal niya tayo, tanda na pinakamahalaga sa Diyos si Jesus, ngunit nagawa niyang ibigay sa atin, ibig sabihin mas pinakamahalaga tayo sa Diyos. Kaya ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, sabi ni Jesus sa John 3:16. Kaya mga kapatid, lagi tayong umasa sa biyaya ng Diyos, sa pagmamahal niya na pinadaan sa atin ang Panginoong Hesukristo. Kasi sabi nga sa Roma 8:31-39, kung nagawa ng Diyos na ibigay si Jesus, ano pa ang hindi kayang ibigay sa atin ng Diyos? Kaya inaasahan ko na bibigyan kami ng mas malaking sasakyan para mas maraming isdang may provide na mas mura, upang ang mga taga-ibaan ay makabili lagi ng tilapyang mura sa biyaya ng Panginoon. Okay po, maraming salamat po. At nawa po na-bless kayo sa mensahe ng Panginoon. Dati po wala halos kaming suki, pero ang sabi ko lang, dinideklara ko lang ang biyaya lamang ng ating Diyos Ama, yung pag-ibig niya, yung pagkalinga sa ating bilang anak sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, ang ating sandata. Kaya ang iniisip ko lang, hindi rin ako ipahuhuli ng aking Ama na nasa langit sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kaya kung may mga pinagdadaanan kayo mga kapatid, kapos, kulang sa kinikita, asahan nyo lagi ang biyaya ng Diyos. Panghawakan nyo po na hindi papayag ang ating Diyos Ama na nasa langit na ikaw ay hindi niya matulungan sa kakapusan sa iyong hinaharap sa buhay, sa mga pangangailangan. Lagi po tayo magtiwala at manampalataya sa ating Diyos na buhay sa pamamagitan ng tinapos na ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Calvary. Dahil po kay Jesus, kaya tayo itinuturing ng Diyos na anak, at kaya niya tayo tinutulungan dahil naniniwala tayo
na dahil kay Jesus, karapat dapat tayong tulungan ng Diyos kasi ang tingin niya sa atin, anak, tagapagmana, at kailangan niya lagi tayo. Kailangan lagi natin ang tatay natin. Baliktad na, kailangan lagi natin ang tatay natin kasi ang tatay nating Diyos naman na nasa langit ang pinagmumulan ng lahat. Siya po ang may-ari ng lahat. Kaya sa Kanya lagi tayo magtiwala. At anyway, sa sobrang bilis po ng ating barako na yan, hindi lang po yan malakas. Hindi lang po yan malakas kumarga. Mabilis pa tumakbo. Kitang-kita naman po ang ebidensya. Nauubos na. Kaya pinapagalitan ko yung buhok na yan. Huwag kang umalis dyan. Kumapit ka rin dyan sa pangalan ni Jesus para dumami. Salamat mga kapatid sa panonood. Nawa po may natutunan kayo na kaunting mensahe ng salita ng Diyos. Umasa lagi tayo sa biyaya ng Diyos. Wala tayong ibang aasahan. Pwede kang umasa sa kakayanan mo, pero dapat maniwala ka yung kakayanan mo galing sa Panginoon. Sapagkat ang lahat ng bagay sa mundong ito ay nilikha lamang sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kaya lahat ng nakikita natin dito, lahat pati tayo ay nilikha lamang ng Panginoon. Utang na loob natin ang lahat kung bakit tayo matalino, may kaisipan, may diskarte, higit sa lahat. May Panginoon tayo na nagmamahal sa atin, na nag-alay ng kanyang buhay para yung ating mga kaluluwa ay wag nang mapunta ng impyerno at diretso na ito ng langit dahil kay Jesus na ating Panginoon. Kaya kung si Jesus ang Panginoon at tagapagligtas mo, siya po ay hindi sinungaling. Kasama kanya sa kanyang kaharian sa mga huling araw. Sabi nga doon, ang Panginoon talaga, sa kanya lang natin natagpuan ang kaligtasan ng ating buhay. Kaya mga kapatid, salamat po. God bless you po.